Okay. Hello, everyone. Good evening, good morning, good afternoon pa pala. Okay. Lesson natin. Center of mass, equilibrium, and elasticity. First lesson sa finals. Okay, so center of mass tayo. Okay. So yung center of mass with the position and its motion. Okay, so position of the center of mass at CM. Hindi Crystal Maiden, CM dot. Okay, so the weighted average mass distribution. Okay, so formula natin, weighted average mass distribution. Okay, kung nagkuha nyo to sa MMW nyo, weighted average natin, meron tayong number with its weight. Okay, number with its weight. And si R. Okay? So RCM over by the summation of MI, RI over by, sabi niya, average mass distribution. Siyempre, mass total yan. Okay? Pero pwede natin to baguhin kung hindi to center of mass. What if? Centroid. Okay? Centroid tayo, class. Ganito lang yun. Oh, di ba? X bar X bar. Medyo yung animation lang na. X bar is equal to the summation. Weighted average pa rin tayo. We have your area times xi over by area total. Kung y naman tayo, ganito lang, palitan mo lang yan. Okay? So that is the position of the center of mass or the centroid. Actually, hindi sila parehas, pero uh, gamitin lang natin yung concept. Okay, next one. Punta na tayo sa motion. Okay? So the motion of the center of mass, syempre kapag momentum tayo, mass times velocity. Pero ang tanong, anong gagamitin? Syempre mass total din dyan. cm, vcm tayo. Okay? Newton's second law of motion. Since may motion tayo, ano yon? F is equal to ma. Anong mass? Syempre mass total kasi mass total yun, no? Anong a? ACM. Okay? Yan. So, basahin natin 'to, If the external force is zero daw, the CM moves at a constant velocity or stays at rest. Constant velocity, tanggal yan, magiging zero. So, totoong zero nga. And an example of this one is this. Yung yan, kakahilo. Pero, meron siyang constant motion. Okay? Center of mass. Move on na tayo. Okay. Conditions of equilibrium. Meron na tayong dito, Okay. So, rigid body is in static equilibrium when it has zero translational acceleration, capitalize A and D, rotational acceleration. Bakit? Kailangan kasi nating consider, kailangan natin i-satisfy na zero yung translational acceleration niya and syempre zero yung rotational acceleration niya. Dapat both. Okay? So first condition natin, the summation of forces is equal to zero, which means summation of f of x is equal to zero and the summation of f of y is equal to zero. Okay? This is basically the resultant lang naman. Next one, second condition, rotational. The summation of torque. Ayan, sum of torques daw. Okay? About any pivot must be zero. Okay? Any pivot must be zero. Okay? Bakit ganun ba, sir? Ano bang use niyan? Ganito kasi yan. Pagpalagay natin, we have this one, the crane natin. Meron siyang load dito, tapos meron siyang boom doon. Boom ang tawag. Okay? Concrete block boom. Okay? So, bale yan, kapag gagalaw to, class, gagalaw yan. Siyempre, magkakaroon siya ng torque yan. Okay? So, ang gagawin kasi natin, guys, is, etong boom natin, magbibigay siya ng torque na magka-counteract sa torque dito. Ang ibig sabihin nun, magbibigay siya ng torque na magka-counteract dito. Okay? Bibigay siya ng torque na mag-counteract siya. Ayan. Okay na tayo dyan. Next one, center of gravity, CG.
the point where the total weight of the body is assumed to act. Okay? So, dito yung ano, yung sinasabi ko na kanina, yung centroid natin, dito siya mag-act, may CG natin. Okay? So, in a uniform gravitational field, anong ibig sabihin nun? Isang force of gravity or yung value ng gravity yung nag-act. Ang cm natin ay equal to your CG. Okay? So, cm is equal to CG. Yan. Okay. So, may conditions of equilibrium. Alam natin paano i-locate si cm. Punta na tayo sa ating solution. Okay, solutions natin. Solving rigid body equilibrium problems. Yan. So, number one, sketch the detailed free body diagram. Huwag ganito pero kung gusto niyo naman, o di ganito na lang. Pero dapat kasi free. It's free of any. Okay. Ang sinasabi lang kasi sa detail, I think it's the measurements. Measurements tayo. Okay, so sketch a detailed, okay? Draw all forces acting on the object at their exact points of application. Ano yun? Di ba? Hindi nakita yung nandito sa dulo. This is T of X plus T of X. Okay? Yan. So, choose an XY coordinate system and resolve the forces in two components. Yan. Component. Okay. Choose a pivot axis that simplifies the torque equation. Ganito shortcut Itong number 4, may shortcut siya. Check mo kung nasan yung may pinakamadaming forces. Okay? Pag nakuha mo kung nasan yung may pinakamadaming forces, dun ka magpapaikot. Paikutin mo sila doon. Okay? Kasi kapag pinaikot mo sila dito, class, wala sila. Okay? Get this Ito yung point na pipiliin natin, this one. Okay? So, yung mangyayari dyan, di ba? Ito, iikot siya dyan. And this one is also ikot dyan. Ikot lang. Okay, ikot lang. Yan. Ngayon naman, ang tanong natin, sir, anong mangyari sa tatlong to? Actually, that's just two. Pero, sige, pagbigyan. What if tatlo yan? Anong mangyari kapag tatlo, ay yung tatlong yan, anong mangyari sa tatlong yan, sir? Wala sila, class. Okay? Hindi naman sa mawawala dun sa solution natin. Mawawala muna sila dun sa equation na makukuha natin using the torque nito, si Ty, saka ni Tx. Okay? Dun muna mawawala muna sila dun. And then, saka sila babalik kapag meron na tayong summation forces along x and summation forces along y. Okay? Ganun lang yan. So, mamili ka, pinakamadami, mawawala muna sila. Tapos babalik sila later dun sa following conditions natin para ma-solve natin sila. Okay? Yan. Yan yung solving rigid body equilibrium problems natin. Okay? Next one. Ayan lumipat yung hook natin, no? Kasi may dala-dala siya ngayong biga. Okay, so stress natin, guys. Stress, strain, and elastic moduli. Okay, one of the topics in this equilibrium natin. So we have this one. Stress natin is the internal force per unit. The internal force per unit are causing the deformation. Okay? So formula natin is sigma is equal to the perpendicular force over A. Units niya is in pascals or PA. Okay? So, pagpalagay natin to, class, wag mo munang pakialaman yan. Dito muna tayo. Pagpalagay natin tong board, meron siyang perpendicular force. At syempre, kapag tinutulak mo pababa yan, may ano yan, may magtutulak pataas yan. Magtutulak pataas, di ba? Okay? Ano ba to? Ito kasi, class, okay? Notice that is PA. Okay? PA kasi, class, pressure. Okay? Pressure. Ay, ibig sabihin nun, okay? Meron tayong force here na yan, tinutulak natin doon sa gitna ng object natin. Okay? So, ito yung object na yan. Ayan. Tapos, 'di ba force natin meron. Asan diyan yung area, sir, 'di ba?
Itong arrows dito, class, alam niyo kung nasan sila? Nandito sila. Aka-distribute sila dyan sa area na yan. Okay? So, meron tayong force na nag-act upon the area. Kaya, F over A. Okay, gets ba? Gets ba? Siyempre, gets yan. May figure di ba? Figure, sir. Mas mabilis yan, sir. Ay, next time, punta na tayo dito. The fractional deformation resulting from stress. This is dimensionless kapag may mag-box lang sa inyo ng sagot na may, ay, stress. Joke lang. Okay, so dito, we have your delta L over by L of 0. Ito kasi yun. Ay, kapag bababa to, yan, bababa dyan, di gumagalaw ngayon tong natin kasi pagod na ako, tapos na. Ay, so, bababa yan, magkakaroon siya ng deformation from each initial length. Okay? So, strain, fractional deformation resulting from stress. Okay? Dito, okay, papaalala ko, ang ating weight class ay nag-act. Okay, kung maalala nyo yung CG natin kanina, yung weight daw natin, weight ng object ay nag-act dun sa ating CG. Okay, CG. Next one, we have this one, Young's modulus Y or E, the measure of the stiffness of a solid material. Ito yung usually na kailangan natin. Okay, usual kailangan. Simple lang ang formula. Stress over strain. Stress over strain. Yan lang. So simple. Very simple. Salamat kayo. Mabilis lang to. Next. Elasticity and plasticity. Bilis natin, no? 12 minutes, so. Ay. So, proportional limit natin in here. Ito siya. This one. Yan. So, the region where the stress is directly proportional to strain or the Hooke's law. And so, meron tayong spring. Pag stretch mo yung spring natin, and babalik siya doon. Diba? Wait na, balik natin. Stretch siya. Balik yan, diba? Okay? Next one. The maximum stress a material can take and still return to its original shape. Ito tong linya na to. Yan. Okay. So, we have another spring. Okay. Tignan mo to. Oh. Tapos balik yan, no? Diba? Ulitin natin. Yan. Tapos balik yan, no? Ah. So, return to its original form. Di ka naniniwala original yan? Balik natin. Original. Tapos, babalik yan. Diba? Sabi sa'yo original yan. Original yan. Okay? So, plastic deformation, dito na tayo. Dito part, ayan o, dito part, ayan. Okay? So, permanent irreversible stretching beyond the yield point. Kasi nandito tayo kanina, dito. Ngayon, pupunta na tayo dito. So, meron tayong spring. Siyempre, spring tayo. Di mawawala yan. Tingnan mo yan. Stretch mo yan. Di ba? Tapos, so, di kayo convince eh. Wait lang. Tingnan mo. Ah, hindi na bumalik. Tingnan mo, tinakpan niya pa yung elastic behavior. Hindi na kasi pwede, di ba? Hindi pwede. Masyado nang na-stretch. Nandito na siya. Okay? Ultimate strength, the absolute maximum stress before the material fractures or break. Wala na tayong figure dyan. Oo, hindi ko alam kung paano. Basta wala na yan. Okay, so factor of safety natin is the yield strength. Ano to? Ito yung na-test nila sa factory. Ito po yung yield strength. Dito. This one. Yan. So, ito po yung yield strength ng material namin. Tapos, check natin yung work stress. Ito yung actual stress na ibibigay mo dun sa material. Okay? So, ito yung actual. So, ibig sabihin this actual, pwede mo i-solve. Ito, given dapat to. Okay, yield strength. Baka mamaya, meron naman yung time na ito yung given, tapos wala si yield strength, pero meron si work stress. So, you know what to do. Arrange. Okay. Ayan na. 15 minutes na tayo.
Dito na tayo ha. Example. Examples. Center of mass. Okay. A 2,000 kilogram tractor is parked at x equals 0 meters. And a 500 kg piece of farming equipment placed at x is equal to 5.0 meters along a rigid platform. Where is the center of mass of this system? Okay, ayan. Solution. Ayan, ayan. Okay, C. XCM is equal to the summation of MIRI over M total. So paano yan? Ano ba yung summation of MIRI? Tox yun. XCM. M1 X1 plus M2 X2 over by M1 plus M2. Diba? Amazing. Saan pa ang values? Saan? 1.0. Magnet natin yan. Tingnan mo yan. May lalabas na magnet na dito. Dun. Ayan. Magnet natin. Ayaw naman. Bakit ayaw kaya? Ito. Ano? Wood. Amazing. Ayaw kanina. Ayaw. Nag-lag tayo dun. Okay, so dapat nandito yung natin. Bakit? Kasi mas mabigat to kasi yun. O kahit sabihin yung yan, kay Torian, di. Sabihin natin mas mabigat to, physics. Okay, next one. Center of mass ulit. Center of mass ulit center of mass. Pero application kasi to, class application. Okay, so uniform, a 10-meter steel beam weighing 4,000 newtons is supported by two pillars at its extreme ends A and B. Okay. A 6,000 Newton load is placed 2 meters from pillar A. Calculate the reactions of pillar A and pillar B. Ano ba yung pillar A and pillar B? Your 10-meter beam is coming. Ayan. 6,000 Newton load is placed. Saan? 2 meters. Okay, so calculate the reactions. Ang reaction ba? Ito. RA, RB. Okay? So pagpalagay natin, yung 4,000, nakalagay siya dito. 5 meters. And yung 6,000, nandyan pa rin siya sa 2 meters from RA. Okay? So yung natin dito, follow natin yung rotation. Since center of mass to, tapos meron tayong reaction, magpaparotate tayo ng mga paikutin natin mga forces natin. So we have pangalan nito, this one. Ayan. So yan yung pag-iikot yan yung susundan natin kasi yung solution natin dito class is eto. Walang x. Huwag yun lang pakialaman yung x. Okay? So we have this one. The summation of torque at point A, detail, is equal to 0 plus, positive natin yung counterclockwise. Okay. So, paano ba yan? Tignan nyo to, kita nyo yan. Eto, ikot siya pag ganon. Tapos dito yung center niya, So, iikot siya pag ganon. Eto, ikot siya pababa. Okay, eto ikot pababa. Kita nyo bang wala kay RA? Wala siyang motion kung saan siya iikot, ba? Wala. Ibig lang sabihin yan, hindi siya iikot. Okay? So, check natin yung So, we have, RA to be 0. 6,000. Finalo niya ba to? Pababa siya. Hindi. Negative yan. 4,000. Finalo niya ba to? Hindi. Pababa siya. So, that is negative. Ngayon, ang gagawin mo, force times the radius, moment arm. Force times the moment arm, magiging 6,000 times 2 yan. 4,000 times 5. Ito ay galing sa A, galing sa A. Hindi to galing sa B, galing sa A. Tapos, si RB, distansya kay RA, 10 meter. Okay? 10 meter yung steel beam natin. So, Jess yan. Okay? So, salpak values, ayan siya. 0 yan.
Negative 6,000 times 2, negative 4,000 times 5 plus RB times 10. Okay, 10 yan. Is equal to 0. Okay? Oh. One equation, one unknown. Anong sagot? This one. 3-2. 3-2. Basta yun, 3-2. Naano ako dun sa may nagchat. Okay. Next one. Saan natin to gagamitin? Siyempre dito. Yan. So, positive upward. Positive si RA, RB. Negative tong dalawa. Ayan. Lalabas na sagot. Ayan. 6-8. God, may nagchat. 6-8 newtons. Ayan. Okay. Calculate the reaction forces at pillar A and pillar B. Tapos, next one. Uy, grabe naman yun. Ano yun? Alright, so we have a stress and elasticity example. A solid cylindrical steel elevator cable has a diameter of, wait lang, patasin muna natin yung evaluator natin. Has a diameter of 0.015 meters. And unloaded length of ito. Okay. So it supports a loaded elevator cage of mass so ibig sabihin meron tayong force pababa dyan. If the Young's modulus for steel is this one, calculate the total elongation of cable. Okay, so bagong lahat, flash muna natin formulas. Yeah. Kailangan natin yan. Solution natin. Okay. Solution. Area. Area. Kapag diameter, kapag radius. Okay? So, area natin. So, meron na tayong area. Check. The checklist. Okay? F natin. Ayan. Okay? Kasi weight siya pababa. So, meron na tayong F. Pwede na nating makuha si sigma. So, ang sigma natin ay ayan. So, okay na tayo dito. Okay? Okay na yan. Gamit na yan. Next one. Meron tayong, dito na tayo sa next one. Meron tayong LO. Okay? Wala tayong E. Epsilon. This is epsilon. Okay, ay naalala ko na. This is epsilon. Tapos, this is C delta L. Okay? So, wala tayo yan. Ito lang ay, ito wala. Ito lang meron. So, move tayo sa next formula. Meron tayo to. Meron yan. Ayun siya. Meron na rin tayo to. So, ibig sabihin na ito gagamitin natin. Okay? So, salpak values. Ayan, meron na. Okay? So, since meron na to, pwede na natin gamitin to na magkakaroon tayo na ayan. So, ang sagot, 13.9 mm. Okay? 13.9 mm. Okay? So, yan lang. Tapos na tayo sa chapter 11. Yay! Hindi, examples tayo. Next time. Examples pa.